Hi everyone! Lutuin ko po ngayon yung tuwalya, oh. Ito na yung natira ko eh. Yung kay Inday, ubos na. Pero baka ang gawin ko dito, ano ko na lang. Sabay ko sa adobo. Pero kahit palambutin ko muna siya kahit para hindi masyadong matigas. Tsaka pag niluluto ko pala siya, para hindi masyadong mabaho din. Kaya mabaho kasi ito eh. Buti na lang ang marsiwa dito sa bahay kaya lutuin ko. Nilalagyan ko po siya ng luya. Tapos may kasamang bawang. Grabe katahimik ng bahay guys, no? Wala po dito si Matthew sa Camila kaya nasa school. Katatapos ko lang pala din karaoke. Kaya magkanta pag walang mga bata, kay walang magulo. Hindi kami ngayon magkita ng mga Inday, kay busy sa buhay. Tsaka kapangit ng weather ngayong araw. Bilis lang lutuin ito ngayon kay walang magulo sa bahay. Grabe, parang kasarap ng tuwalya. Hinalo ko na siya sa adobo guys. May manok. Pero kaya napakakalad-karan ko na rin naman yan. Siguro mga 1 oras ko ito pinalambot itong tuwalya. Kaya tikman natin kung malambot na talaga. Magkain muna siguro ako bago buksundo kay Mina. Kaya medyo gutom na rin ako. Hindi kasi ako kanina nagkape eh. Kasarap kasi nitong tuwalya. Oy, kahit gano'ng kabaho, pa rin, mangibabaw pa rin yung sarap niya ba? Matakam ka talaga, kasarap nitong pulutan. Medyo matigas-tigas pa konti. Sayang. Okay na siguro to. Papadami na naman siguro kanin ko dito. Siyempre, damihan ko na lang din yung tuwalya. Kain everyone! Kamayin ko lang to. Grabe na ng ulam natin, oh. Kain muna ako guys, kaya manood din ako ng Senior High. Kaganda na kasi, uy. Bahay na po ang Milang. May ginawa daw siya sa school. Ano yan? Plant. Dahon. Kasi, hefs na. Ano ginawa mo pa kanina sa school? Nagkanta kayo? Paora? Oh, nag-drawing din ikaw. Wow! Ano pa? Di is moy. Andiyan si Papa. Pakita mo kay Papa. Ginawa mo sa school. Na si Papa. Heb jij dat gemaakt? Wow. Very proud siya sa gawa niya eh. Dat is mooi. Goed, Jamila. Oh, dat is een lieve beer. Een knuffel. To do jobs. Huh? She just wanted to do the activity. Yeah, that's possible. But I asked the teacher. Tinanong ko kasi yung teacher ni Mila, guys, nung sinundo ko siya. Sabi ko, kumusta po si Mila sa school? Sabi niya, mag-ano lang siya, kumbaga may sarili siyang mundo. Today lang po yan ha, kasi mga last week naman, okay naman, nagpaglaro siya ng konting-konti sa mga bata. Pero most of the time daw, si Mila sa school, medyo, tahimik. Hindi katulad dito sa bahay na, matapang, gustong maglaro-laro. Doon kanina sa school, lang ba? Kumbaga, hindi siya masyadong nakipaglaro sa mga bata. Oy, hindi pa maayos yung pag-wash mo ng hands. Ito! Oh, sige na, mag-draw na doon. No. Wala na, kunubo din si Papa. Ano pang ginawa niya sa school? Nagkita kayo ni Kuya? Ha? Abila. Sa loob lang? Anong ginawa ni Kuya? Wow.
labas? Ay, naglaro din kayo sa labas? Kasi maganda naman yung weather, medyo draw. Yes, exactly dry. Yeah. Not you. Opo. Kainin ko po. Anong kinain nyo kanina doon sa school? Anong fruits kinain nyo? Apple. Kotsa! Ano ininom nyo? Water. Nagkain ka ng madaming apple doon? Ayoko pa ora. Makipaglaro ka doon sa mga bata, ha? Okay? Play ikaw doon sa mga bata, ha? Huwag ikaw mahiya makipaglaro doon, kaya tapang ikaw, okay? May kaibigan ka na doon sa school? Sinipon ka pa. Ako kasi kanina ngayon nagsundo sa kanya sa school. Kaya ang Marcel, siya naman mamay magsundo kay Matthew. Kasi ang ginagawa naman namin ni Mila pag mga mga alauna. Tapos na yan siyang mag-lunch, matulog kaming dalawa. Natutulog pa kasi ako minsan sa hapon. Sinasabayan ko to eh. Kaya ang Marcel po lagi mostly si Marcel po kasi mostly talaga yung sa mga bata, hatid sa school tsaka sundo. Depende na lang din kasi yan sa weather eh. Tsaka sa mood ko din. Minsan pag tinamad ako magsundo kay Matthew mga alas 2. Kaya gusto ko rin matulog. Sabayan tong si Mila ba. Ang pinapasundo ko na lang si Marcel. Matulog na yan. Matulog din kasi ako ngayon. Uy. Yung tulog ko kasi kanina madaling araw. Putol-putol na naman. May ganyan talaga akong times na minsan magising ako mga alas 2. Tapos hindi na ako makabalik sa tulog. Ang diwa ko gising yung mata ko nakapikit pero yung diwa ko gising na gising. Ano? Tulog na tayo? Hala ka. Hala. Takot mo sila? Paura, huwag mo takutin mga subscribers. Baka wala sa atin manood. Tulog na tayo na, kaya antok din si mama. Para pagdating mama, hindi ko may energy ikaw, maglaro ka, okay? Gusto mo yun? Paghapon kasi dito siya natutulog dito ko siya pinapatulog sa bed namin. Pero paggabi po, doon to siya natutulog sa kwarto niya. Never pa to nag-spend ng gabi dito sa kwarto namin, simula nung pinanganak ko to. Ano pa ora? Medyo maliit na nga yung bed niya guys eh. Kaya pag mag 3 years old na po si Mila, mag-change na siya sa malaking bed. Ganon din kasi dati ata yung time na binigyan namin si Matthew ng malaking bed or pinalipat namin siya. Or hindi. Ay, 2 years old ata nun si Matthew. Kaya nung nagto si Matthew naman, nanganak man ako dito kay Mila. Tama, 2 years old ata nun si Kuya nak. Imagine mo yun nak. Kalit-lit pa ni Kuya doon na agad sa malaking bed. Bakit ka tawa? Pinilot ka po. Tapos alam mo ba, kwentahan kita. Alam mo ba nung baby si Kuya nung naglipat siya sa bed? Hala, kay nalaglag man si Kuya sa unang gabi. Pagkarinig ni Papa Mama, boom, boom, boom. Sabi ni Mama, hala, si Matthew nalaglag. Pinilot ka po. Hindi siya natawa guys. Matulog na tayo. Tulog na tayo. Gusto mo rin ng bagong bed? Malaki? Peppa. Net aus Peppa. Oh, yung Peppa Pig na bed? Gusto mo yun? Sige na, tulog na tayo. Tulog na. Tulog muna kami everyone. Kusya na si Mama. Kiss na si Mama. Love you pa, Ora. Aray! Kaganda ng tulog na naman namin ni Mila, guys. Nakatulog kami siguro mag 3 oras. Kagigising lang din namin, lalo na to. Ginising ko na naman. Na kasi dito alas 4. Ay! Hala, aksi pa! Dali, kunin mo ang kotso. Oh! Ayusin mo! ulit. Ano mo? Teka lang ni Mama.
Hala ka, nak. Very good. Maglabas po kami ngayon kasi bili kami sa Tuko ng pang hot pot. We're going to have hot pot tonight? No. No, Sheikh, ne? May sapak rin doon. We're going to eat or not? Huh? No eat, just buy. Ini wow. Where's the sock? So yun po yung bilhin namin nung kay wala na naman kaming stock sa bahay. Where's the sock? Andiyan sa jacket mo, ilagay mo lang dyan. O ilagay mo sa dyan sa baba. Sa lagayan. Katsa. Kagaling na ni Mila magpunas ng sipon, guys. Ang kuya, Kuya! Okay ka lang dyan? Katahimik niya rin ngayong araw ba? Mga bata to, ano kayong mga nararamdaman? Hindi sila masyadong ngayon sa school, active. Grabe Alas 4 pa lang po dito pero maano na sa labas, medyo madilim-dilim na. Ganito kasi dito pag mag-winter na talaga, yung alas 4 dito sa hapon. Pag start na yan dilim sa labas, lalo pag alas 5 na. Kasi yung winter time na ngayon dito, bali yung sa Pinas na oras, advance na kayo dyan ng 7 hours. Pag summer dito, 6 hours lang yung nyo dyan, advance time. Pero pag winter po, 7 hours. Pero kayo, pag winter man, mas madaling dito, dilim. Pag summer, yun yung kahit alas 10 na ng gabi, maliwanag pa rin sa labas. Tara kuya. Isara mo ang mo, jacket mo. Dali, come on. Hi Mila. Sabi na Milang hello. Ang galing mo na magpunas ng sipon mo Maar ik heb de gordel om. Tara na. Kijk, Doon sa harap. Come on. ik heb de gordel. Pakita ko pala sa inyo tong dito guys, church. Ik doe. Ikaw na, okay. I will show them the church. Itong simbahan dito, Kita nyo yan? Sa likod natin. Kalaking simbahan yan dito sa Aliwar din. Diyan din po bininyagan sila Matthew tsaka Mila. Bagong lang din yan nila dyan renovate. Tapos doon pa. Kita nyo yung kalaki. Pasok muna tayo sa Tuko kay na rin sila Mag-close to siguro mga alas 5 to sarap. Kaya kailangan na namin bumili ng mga pang hotpot mamaya. Milang saglitang Milang kay magbili tayo ng pang fried chicken. Ito pala yung ginagamit ko guys sa pag fried chicken. Bakit? Kom eens even met je wang. Lamig. Si Aling maliit. Boy, bawang lang meron sila dito Sayang, gusto ko pa naman dingdong. Punta kami ngayon ni Mila sa kabilang store kaya wala nga doon yung beef rolls. Hindi kami makahatpat mamaya kapag wala yun Kailangan kasi meron yun sa hotpot para lasap na lasap mo talaga. Ang Mila, pinasama ko na kasi Matthew kay Marcel, ayaw sumama. Kaya kaming dalawa na lang maglakad dito ba. Magkalapit lang kasi din tong Asian store na to Kaya yung mga wala dyan, minsan dito namin hinahanap sa kabila. Para itong Vietnamese Asian store. Ano pa ora? Kita niyo yung church guys. Yan Maganda yan sa loob. Tsaka every Sunday yung nila dito, mass. Bahay na kami guys. Ngayon, i-grocery ko itong mga napamili namin. So ito yung pinuntahan namin kanina ni Mila dun sa kabilang store. Kaya wala ka dun sa kabila. So may Tuko ba? Dalawa yung binili ko. Kay kamuhan kasi nito. Opo, may saging din po. Ang Milang kasi nagtutulong din Opo. Probeer Hoofdletter? Ding niet, weet niet. Probeer maar. Tapos may 3 saging. Ay, 4 pala to kay bukas sinapot ako. Sapot ata yun. Tapos alam niyo ba? Ay, nakakita man ako doon ng sudyo. Baka mag-sudyo ako mamaya. Ito original. Mas masarap kasi pag original siya. Ano pa? Opo, dyan niya ilagay. Thank you, Mila. Tapos may binila rin akong Oriental bread or Chinese bread nga. Pang-snack ko to sa hapon. Milang mamaya ko na ilagay dyan. Ito naman nilagay niya diretso doon, Hindi pa si mama natatapos na. Ihol muna natin. Ano to?
Marcel, hindi rin siguro dito. May munggo din ako binili. Tapos yung meatballs naman, ito guys. Opo, ito sa chicken to ni Mama. Dito na lang yung Mama ilagay. Ito pa. Ito pa daw guys, meal lang. Tulong pa din siya. Tapos, achar. Munggo. Thank you, Nak. Tapos, nagbili rin ako ng condensed milk. Kaya para nga to sa paggawa ko ng kasaba o pag fruit salad ako sa birthday ni Matthew, pang dessert. Ano po na sa sa salad din to ni Mama. Bumaliran ako ng kaong. Sige po na tayo, guys. Thank you. Tapos condensed milk. Ito din. Malapit na rin kasi ang birthday ni Matthew, guys. Kaya nabili na rin talaga ako kanina doon ng mga kailangan ba. At ang Marcel naka doon ng dried mango. Bumili rin siya. Bumili rin ako ng 2 kasaba. Kay Papa din to na. Dried mango. Tapos yung ginagamit namin na sabaw sa hot pot. Ito siya, Saglit lang, pakita mo. Si Mila kasi pinapakita din niya, Ano yan man? Ano man yan? Chicken powder. Thank you, Nak. So, ito po lahat ng mga napamili namin. Yung binayaran ni Marcel kanina doon sa Toko, 76 euros. Yung sa akin naman sa kabilang store, yung binayaran ko, 31. Busy na yung dalawa doon. Naglaro na. Nilaro din muna namin para hindi magulo dito sa kusina. Prepare kasi kami nga ni Marcel ng namin dinner, yung pang-hotpot nga. Hindi pwedeng mawala yung sweet onion. Masarap din kasi nito sa hotpot. Pero kaya habang mag-prepare tayo dito, ikwento ko pala sa inyo yung sistema sa dito, pabinyag. Kasi iba dyan sa Pilipinas Dito kasi guys, alam nyo ba pag magpabinyag kayo dito ng bata, hindi po kayo yung magpunta sa simbahan. Ang mangyayari, ang pari po ang magpunta sa bahay nyo. Pag magpaano kayo, appointment, or parang pinaka-seminar na rin siguro. Pero lang yun, isang gabi lang po yun ha. Tapos magtanong lang ang pari kung bakit yung pabinyagan ng bata. Tapos magsabi-sabi siya about sa Jesus, mga ano-ano ba. Tapos usap-usap muna. Ganyan kasi dati yung nangyari kay Matthew ba. Nagulat din ako dati, nung nagpa-appointment si Marcel, sabi ni Marcel, magpunta daw yung pari dito mamaya. Sabi ko, bakit magpunta dito? Kaya tayo dyan sa Pilipinas, di ba tayo magpunta sa simbahan? Dito po hindi. Pero yung way po sa pagbinyag, same naman po yung ceremony ba. Pero kay dyan din sa Pilipinas, ang pagkakaiba lang din dito ba sa mga ninong-ninang sa Pilipinas, kadaming ninong-ninang ng mga magulang. Dito po alam nyo ba kay Matthew at Camila? Iisa lang po yung nila, ninong-ninang. Yung mag-asawa lang talaga sila, tapos wala yan silang anak. Tapos yun din yung pinaka din ni Marcel ba, close na or friend or BFF na rin sa kanya. Kay katrabaho niya yun, tsaka 20 years na ata sila magkakilala. Tapos si Matthew at Mila, gusto din po nila sa ninong-ninong nila kapag nandito yun or pag pupunta kami sa bahay nila. Ganito po siguro kadalasan dito. Di ko lang sure sa ibang Pinay ha, kung yung mga nagpabinyag, mga anak na nandito po sa Holland. Sa amin po kasi dito, yun lang talaga, yung isa lang talaga yung ninong-ninang parang mga bata, hindi din malito kadaming ninong-ninang. Tsaka nasa din nila yan dito, parang nasa law na din nila na once na may mangyaring masama sa magulang or sa nanay, ang bata po mapupunta sa yun sa godparents, kahit may pamilya pa yung iba or yan po yung namin din agreement. Kasi dati nung pauwi kami sa Pilipinas, kinakabahan ako, iniisip ko kung anong mangyari, kaya may mga COVID pa dati ko, unti-unti Sabi ko pa sa ninong-ninang nila Matthew, paano na lang kung may mangyari sa amin Marcel sa Pilipinas, pag bakasyon nga namin. Sabi pa nila, huwag kang mag-alala kay si Matthew at Camila, hindi yan, hindi namin yan pababayaan. Kasi nga, automatic yan si Matthew at Camila, guys. Mapupunta yan sa kanila, kung halimbawa, simba ko man lang ba? Simba ko lang, may mangyari sa amin. Kaya yun naman talaga ang purpose ng ng ninong-ninang, yung may mag-guide din sa bata. Tapos kung wala yung magulang, nandyan sila para sa bata. Pero kay sa atin iba, kadaming ninong-ninang, mahilo ang bata.
Kaya pag Pasko, tinataguan na lang ng mga ng mga ninong-ninang ba? Joke lang guys. Lagot kayo dyan nga sa Pilipinas kaya magpapasko na. Taguan na naman ng mga inaanak. Sa Pilipinas po siguro ang inaanak ko lang dyan dalawa ata, tatlo. Tapos alam nyo ba, pag ininang pa ako dyan sa Pilipinas ha, mga kaibigan ko sa college, binibiro ko pa. Sabihin, magme-message sa akin, oh, ninang ka ng anak ko ha. Sabihin ko pa, oh, nasa ng ang patibay, nasa baptismal pa, nasa baptismal ba talaga ako, yung pangalan ko, pagkita talaga sa akin, nandun yung pangalan ko guys. Kaya gusto ko rin may katunayan ba, baka mamaya sabi-sabihin lang ninang, pero hindi pala ninang. Ninang lang sa Pasko. So ngayon, may nalaman na naman kayo about sa mga binyag-binyag dito, no? Si Mila kasi tsaka Matthew, guys, dito ko po yan pinabinyagan. Siguro si Matthew nung nag 6 months. Si Mila naman, ganun ding mga edad. Tapos, nag-donate lang yan dito sa simbahan. Biniga ata namin dati ni Marcel, 50 euros eh. Kaya depende man lang yan sa magulang kung magkano ibigay, oy. Pag may makita pa akong mga nila Mila, photo sa binyag, kasi very special din po yun, kaya yung sinuot nilang gown or yung sa suot nga nilang pang binyag, gawa pa po yun ng lola ni Marcel. Tapos sinuot pa yun ng pinsan ni Marcel, kasi Catholic yun. Si Marcel kasi dati guys, wala po yan silang relihiyon. Nung nagkakilala lang kami niya ni Marcel, tsaka lang yan siya naging Catholic. Kaya nagpabinyag din yan siya sa Pilipinas. Kaya before kami kinasal, yun, nagpaano siya ba? Nagpabinyag para maging Katoliko din. Kaya si Marcel po ngayon, Catholic na rin yan. Wala silang relihiyon guys, pero naniniwala po sila sa Diyos ha. Pero hindi sila yung magsimba-simba. Pero alam nilang may Panginoon. Kaya sabi ko talaga sa kanya dati, pag mga bata medyo malaki-laki na, pabinyagan ko talaga dito. Tsaka ayaw ko sa Pilipinas ipabinyag. Uy, kay kamahal. Kailangan maging practical din sa pera ba? Hindi na magbongga-bongga. Uy, simplihan lang. Importante yung babinyagan ng bata. Kain guys. Hot pot. Sarap po ya? Okay lang yan. Oh, dat is een tweeling. Uy, ikaw din. May dalawa ka. Sarap mo lang? Kutsa. Twee. Oh yeah, ein. Kain po muna kami. Grabe na naman kain natin ngayong gabi guys. Grabe ko kabusog. Uy, si Mila very good din. Kaya kadami din niya pong nakain. Mag-ano ka na dyan? Doon naman siya sa erinola niya, Doon na po siya nag-iihi. Tapos minsan magbawas. Depende lang din sa mood niya. Kaya minsan, gusto niya pa rin mag-diaper. May araw naman na ayaw niya magpa-diaper. So, hindi pa rin consistent ba? Pero okay na rin yun. Uy, linis naman tayo dito sa kusina. Dalian mo dyan. Itong batang to, nag-ano na naman. Alibay na naman siya. Mag-CR daw siya. Hindi pa kasi siya tapos kumain. Naunahan na naman kasi siya ni Mila. Si Mila kasi karaming nakain. Very good ang milang namin eh. Kaya linisan na natin tong dito, mga anik-anik ko eh. Ang magasan din. Next time na lang siguro ako magsudyo guys. Mas maganda kasi yung may kainuman ba. Si Marcel kasi hindi man kasi yan mag-inom. Biniro ko pa siya kanina dun sa Asian store. Sabi ko mag-try ka na mamaya magsudyo. Dalawa tayo. May ayaw ko. Ikaw na lang. Oh yay, may baril si Mila. Kaya, antayin ko na lang po kung kailan ang Inday pwede magtagay kami doon sa bahay. Tapos na? Okay. Balik ka dito sa table. Mag-ano ka ulit. Kain ka dyan. Sino? Ikaw? Anong sino? Sino pa ba? Mami, nasa sunod. Ne, si Mila, madami na kain. Nandiyan ka na naman ha.
Magmila-mila ka na naman dyan. Ikaw hindi kumain. Kumain ka na dyan. Mama, ito ako. Hindi, no need. Ubusin mo yan. Kamila na ubos. May ako na pamila ako. Masanito na ako. Oh, sige. Malapit ka na maging very good. Ubusin mo muna yan. Mama, ito na ako. Opo, pero hindi pa maubos yung pagkain mo na. Marunong na to siya mga tuwiran eh. Mama, ito na ako. Nay, kumain ka na dyan. Sige, daling kita sa kapitbahay ha. Doon ka na lang kumain sa kapitbahay. Na, umupo ka na dyan. Na, sige, upo ka na dyan. Takot kasi siya pag nasabayan namin siya na para kumain siya ng babuti. Doon na lang namin siya pakainin sa kapitbahay. Dalhin na lang namin doon yung plato niya, yung pagkain. Ano, gusto mo yun? Na, kumain ka na dyan. Kasi wala talagang epekto yung mga ginagawa namin sa kanya. Pati si Marcel, ano na eh. Hands up na sa kanya. O, sige na. Kung ano lang makaya mo dyan, ubusin mo na yan dyan. Dalian mo. Sige na. Huwag ka nang Ginoo. Huwag ka nang mga pera na naman dyan. Kumain ka na lang. Mama, mag ik zo zien als ik het eten opneem? Mag ik dan weer dat steertje? Hindi. Wala na. Tapos na. Waarom mag dan niet meer? Omdat ik dat zeg. Nee, helemaal. Omdat ik dat zeg, Matthew. Waarom luister je mee? Sige na. Mag er niet op. Kain na. Maar ik wil hem niet. Kumain ka na, kuya. Nee, maar ik wil hem. Grabe ko tempo ko ngayon kay Matthew, guys. Inaano ko na lang siya ba? Yung malawak na pagpapasensya kay... Ako kasi minsan pag napuno talaga, yung mabigla na lang ako. Maano ko yan siya eh. Napapalo ko yan siya sa puwet. Nung isang araw nga, napalo ko yan siya sa puwet ba? Parang napalakas na awa ko sa kanya, oy. Tapos katapos nun, nung ginagabihan, sabi ko sa kanya, Nak, sorry kaninang umaga ha. Sabi niya, bakit? Nakalimutan na niya eh. Sabi ko kasi ganito. Yung, sabi ko sa kanya, yung pinalo ko siya. Sa sobrang kakulitan, oy, Ginoo. Ay. Kuya, palagay nito sa table. Kaya nilagyan ko na yun ng water. Thank you. Linis muna tayo sa kusina, guys. Sorry, poepij. Hmm? Kom eens. Bakit? Bakit? Kom eens. Pabibi na ang paura. Ibabay na natin sa vlog. Babay na sa vlog. Nee, kom. Ayaw mo pa yan ng vlog? Na, wala man niyang ano dyan, dumi. Nag-joke-joke ka na naman, ha? Sabi niya kasi magano siya, magpururot. Wala man. No. Pinaprank mo si mama, ha? Mag-hi ko sa mga guys. Tignan niyo kung parang maya si Mila, guys. Magtoothbrush ka? Mamaya na sa taas. Okay? Di Pippa. Opo, bukas siya kayo. Di ba? Dito gusto mo sa baba may toothbrush ka, kagaya ni kuya. Dito na yun sa baba, okay? Buhok niya ngayong araw. Ginamit ko. May tante. Kailangan ko na naman siyang bilhan ng mga tali, guys. Kaya nawala na yung iba. Lalo yung mga ganito ba yung partner? Wala na. Kaya ginagawa mo kasi niya pag hindi ko siya kasama or pag sila kasama niya. Ano? May tante po. Gusto mo yan? Oh. Tante ba? Ang ginagawa niya, tinatanggal. Tapos kung saan-saan lang nalalagay siguro. Kaya kailangan na naman ako mag-order sa Ali ng mga ano niya, ipit. Toothbrush ikaw? Galing na yung mag-toothbrush eh. Pakita mo sila sa kanila parang mag-toothbrush yung Mila. Pakita mo? Pakita mo yung teeth mo. Kung gaano kalinis ang teeth mo. Pakita mo? Oh. Si Mila pala guys, sa mga darating na araw or this week ata, magpapaano na siya sa dentist. I-check na yung teeth niya. Sabay sila ni Matthew. Excited yarn? Excited ka na ma-check yung ngipin mo na? Ganito kasi dito guys, halimbawa yung bata mag 2 years old na, yung sa insurance, ano kayo niyan, yung about sa bata, kaya kailangan ding ma-check hanggat bata pa, ma-check yung mga ano nila ba, mga ngipin-ngipin, lalo na yung sa mga bagang, kay mga chocolates man dyan, di ba? Para maagapan ang teeth na maganda. Mag er nog een keer. Dan
na. Babay na muna sa vlog. Please Babay mo like sa vlog. and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching everyone. Ingat po. Bye-bye. Okay, maglaro na tayo. Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Moet je wie dan maar een beetje even er half een beetje afgebracht. Sorry. Zo. Ja, dat is goed. Ja, goed. Ja. Zo. Zo. Eentje namens de doopouders. Goed zo. En eentje namens de vader en moeder. Zo. Eentje namens van Heiko, met je. Ja. Nee. Lieve grote broer. Ja. Zo. Ja, is voor jou en met jou. En laten we dan